Mga kapatid, basahin po natin ang Deuteronomy chapter 25 verse 1 up to 19. Kung magkaroon ng pagkakaalit ang mga tao at sila'y dumating sa hukuman at sila'y hatulan ng mga hukom, ay kanilangang mamatuwirin ang may matuwid at hahatulan ang salarin. At mangyayari na kung ang salarin ay marapat paluin, ay padadapain siya ng hukom sa lupa at papaluin sa kanyang harap ayon sa kanyang sala na may bilang. 40 palo ang maibibigay niya sa kanya, huwag niyang lalagpasan, baka kung siya'y lumagpas at paluin niya ng higit sa mga ito ng maraming palo, ay maging hamak nga sa iyo ang iyong kapatid. Huwag mong lalagyan ng pugong ang baka pagka gumigiik. Kung ang magkapatid ay tumahang magkasama at isa sa kanila ay mamamatay at walang anak, ang asawa ng patay ay huwag mag-aasawa ng iba sa labas. Ang kapatid ng kanyang asawa ay sisiping sa kanya at kukunin siya niyang asawa at tutuparin sa kanya ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa. At mangyayari na ang panganay ng kanyang ipinanganak ay halili sa pangalan ng kanyang kapatid na namatay upang ang kanyang pangalan ay huwag mapawi sa Israel. At kung ayaw kunin ng lalaki ang asawa ng kanyang kapatid, ay sasampa nga ang asawa ng kanyang kapatid sa pintuang bayan sa mga matanda. At sasabihin ng kapatid ng aking asawa ay tumatangging itindig ang pangalan ng kanyang kapatid sa Israel. Ayaw niyang tuparin sa akin ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa. Kung magkagayoy, tatawagin siya ng mga matanda sa kanyang bayan at pangungusapan siya. At kung siya ay tumayo at sabihin niya, ayaw kong kunin siya, ang asawa nga ng kapatid ay paruroon sa kanya sa harap ng mga matanda at huhubarin ang panyapak niya sa kanyang mga paa at luluran siya sa mukha. At siya ay sasagot at sasabihin, ganyan ang gagawin sa lalaki na ayaw magtayo ng sangbahayan ng kanyang kapatid. At ang kanyang pangalan ay tatawagin sa Israel, ang bahay na hinubaran ng panyapak. Pag may dalawang lalaking nag-aaway at ang asawa ng isa ay lumapit upang iligtas ang kanyang asawa sa kamay ng nanakit sa kanya, at inunat niya ang kanyang kamay at hinawakan niya ng mga sangkap na lihim, ay iyong ngang puputulin ang kanyang kamay. Ang iyong matay huwag manghihinayang. Huwag kang magkakaroon sa iyong supot ng iba't ibang panimbang, ng isang malaki at ng isang maliit. Huwag kang magkakaroon sa iyong bahay ng iba't ibang takalan, ng isang malaki at ng isang maliit. Isang tunay at tapat na takalan, magkakaroon ka. Isang tunay at tapat na takalan, magkakaroon ka, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sapagkat yaong lahat na gumagawa ng gayong mga bagay sa makatuwid, bagay yaong lahat ng gumagawa ng di matuwid, ay kasuklam-suklam sa Panginoon mong Diyos. Alalahanin mo ang ginawa sa iyo ng Amalek sa daan ng ikaw ay lumabas sa Ehipto, na kung paanong sinalubong ka niya sa daan at sinaktan niya ang mga kahuli-hulihan sa iyo, yaong lahat na mahina sa hulihan mo, nang ikaw ay pagod at pagal, at siya ay hindi natakot sa Diyos. Kaya't mangyayari na pagka binigyan ka ng Panginoon mong Diyos ng kapahingaan sa lahat ng iyong mga kaaway sa palibot, sa lupain ay binigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana upang ariin, ay iyong papawiin ang pagpapaalaala sa Amalek sa silong ng langit. Huwag mong lilimutin, purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah, Hallelujah, Amen.